Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Kumusta po? Kumusta po ang inyong pagdiriwang sa kapistahan ng mga patay, kapistahan ng mga santo, kapistahan ng kaluluwa ng tao na tinatawag nila November 1 and November 2. O nakadalaw na po ba kayo sa inyong mga minamahal sa buhay? Marahil 80% nakadalaw naman. Hindi lang sure na 100%, ano? Kasi meron pong ugali ang Pilipino, pwede siya magtulos ng kandila sa bahay. Sa probinsya, kung gaano kalaki yung bahay mo, palibutan ng kandila yun. Bawat sulok. Yung iba naman, sama-sama yung kandila sa harapan ng bahay. Yung iba naman, meron pa sa loob ng bahay. Tanda ko nung bata pa po ako sa probinsya, nasa loob ng bahay. At meron din kami doon sa lupa, nakatanim sa lupa. Yan. Kaya lang, isa lang ang masasabi ko, kung meron pang ganon, ingatan nyo yung nasa loob ng bahay. Baka matumba naman yon. Baka yun pasanin ang inyong sunog. Ako. Kaya, yan ay mga kinalakihan, tradisyon, ika nga. Minana sa ating mga matatanda. Yung salit-saling sabi. Sinabi ng matanda noon, hanggang sa ating henerasyon, sinasabi ng mga tao na yan daw ang kanilang natutunan sa kanilang mga matatanda. Po, mga salit-saling sabi po yan. Hindi natin alam kung ano talaga ang pruweba dyan. Yun nga ang kwento, sabi nga nila, yung kwento noon, bulati lang, ngayon ahas na. Ganyan po ang tao kasi na kailangan mapabilib niya yung tao. Kaya para mapabilib niya, gumagawa siyang senaryo niya. Iba yung narinig niya, dinadagdagan niya. Meron mang ganyang klaseng tao para, kumbaga sa sugal, bumabangka, sabi nila. Bumabangka. Okay? Pero hindi po tayo ron, mag-aaral tayo ng Biblia. Ito, sige. Pero bago tayo, ang tawag dito, muna tayo, mananalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu upang siya pong magpatotoo sa amin. Upang sa ganon, malinawagan po kami ayon sa nakasulat sa Biblia. At hindi lang maliwanagan at yung ikukwento namin kung ano yung nakasulat. Yun ang maganda ron, Panginoon Diyos. O ang aming kailingan sa ngalan ni Jesus. Amen. Yang patay. Meron po kasing nakalagay sa Biblia na babasahin natin. Pero bago tayo babasa, ito nakaharap po ako sa television, sa YouTube. Ito meron kong remote control. Hanap tayo ng kanta about Jesus. Ano po? Hanap muna tayo ng kanta, At kung makakita tayo, patugtugin natin. Patugtugin ko para marinig din po ninyo. Okay? Ganito lang po, Kay Kristo lang by Sammy Bagkat. Po, pakinggan natin. Ang buhay dito sa
Kay Kristo lang ang kaligtasan. Amen. Pagsisihan mo lang ang iyong mga pagkukulang. Kay Kristo lang In Christ alone. ang kapahingahan. Lahat ng iyong kapaguran, tunay hindi mo na maranasan. Kay Kristo lang mundong ating ginagalawan, puno ng sama at mga karahasan. Naglalayo sa Diyos na may lalang, upang hindi siya mapaglingkuran. Ganyan lang ang ating buhay, minsan magulo at mayroong lumbay. Pahayag niya'y huwag kang palilinlang, sa mga pighati may hangganan. Lagi mo pakatandaan, biyaya ng Diyos na walang hanggan. Amen. Kay Kristo lang ang kaligtasan. Amen. Amen. Pagsisihan mo lang ang iyong mga pagkukulang. Kay Kristo lang Amen. ang Amen. kapahingahan. Lahat ng iyong kapaguran, tunay hindi mo na maranasan. Kay Kristo lang. In Christ alone. Kay Kristo lang Amen. ang kaligtasan. Pagsisihan mo lang ang iyong mga pagkukulang. Kay Kristo lang ang kapahingahan. Lahat ng iyong kapaguran, tunay hindi mo na maranasan. Kay Kristo lang Amen. Pagod ka na ba, kaibigan? ang sakit. Andiyan si Kristo. Kristo lang, Amen. kay Kristo lang, kay Kristo lang, kay Kristo lang. Amen. Amen. So, maliwanag po ano? Kay Kristo lang. Ayan oh. Alone. Yung lang sa Tagalog, lang. Kay Kristo lang. Sa English, in Christ alone. Acts 4:12. Walang ibang tagapagligtas ang tao, kundi sa ating Panginoong Yesukristo lamang. Oh, narinig niyo yung kanta. Ang kumanta nun, si Pastor Sammy Bagkat from Davao. O di mo ba? Kaibigan, pagod ka na ba? Sapin-sapin na ba ang problema mo? Hindi mo na kayang buhatin ang problema na para bang gusto mo magwakas ng lahat ng bagay. Wag. Andyan ang Panginoong Yesus.
Okay? Ang sabi po sa Biblia, Wyman Bible, ang Biblia ng mga pastor. Meron nakasulat po sa Hebreo, babasahin natin. Ewan ko, yung ibang mga tao, pagka dumaranas sila ng mabibigat na problema, nawawalan na sila ng pag-asa. Para bang kailangan mamatay na lang ako. Yun ang kanilang kagad na mentalidad. Yung iba, yun nga ginagawa nila. O yung nakita ko, dalawa. Mabigat ang problema, ang ginawa, nagbigti. Nagbigti sila na pinilit nilang mamatay. Yung isa, ano po yun, third sex yun lalaki. Kwento ng mga kapatid hindi ako tsismoso. Na, siyempre, pagka third sex, lalaki ka, bakla ka, siyempre, ang kahulayo mo, kapwa mo lalaki rin. Na ano bang ginagawa nila? Huwag na natin masyadong i-describe kung anong ginagawa ng lalaki sa kanyang kapwa lalaki. Then tumubo sa kanyang katawan yung mga bukol. Hanggang sa magkaroon siya ng sakit. Nagpapadoktor sa isang pagamutan na suporta ng gobyerno yung pagamutan na yon, at sa kanila pagpunta ron kapag nagpapagamot sila, meron pa silang binibigay na pera, allowance. Kasi transportation. Libre gamot na, may allowance pa kada pupunta sila. Kanya lang, ang gamutan, 6 na buwan hanggang 1 taon. Araw-araw yun. Yung 6 na buwan na araw-araw, siyempre, injection. Injection. Ang sabi niya, masakit na. Injection dito, sapit. Yan lang ang injection sa balikat. Dito, sapit. Pag masakit na dito. Pag masakit, sapit. Yan. Imagine, 6 months, araw-araw, kanya ni injection. At bukod doon, meron pa siyang iniinom na gamot. Iba't ibang gamot. Na dumating sa punto na nabibingi na siya. Nabibingi. Dahil sa kakainom ng gamot o kaka-injection. Kaya sabi niya, pero yung yung gagraduate na siya, matatapos na niya ng 6 na buwan. Mga ilang araw na lang, graduation na. Pag graduation, mas malaki yung benepisyo makukuha. Yung makatapos, benepisyo. Bukod doon sa araw-araw na transport mo, meron kang benepisyo. At kapag natapat ng Pasko naman, meron ka pang mga regalo. Doon po, yung ganyan yung hospital na yon na tinatatakbo ng gobyerno at marami pong donation nagbibigay. Kaya merong allowance. Pero dumating po sa punto, pagod na po yung pasyente. Na iniinda na niya ang sakit. Imagine may sakit. Nang ginagamot siya, iniinda niya yung sakit ng gamot. Naintindihan niyo po ba? Nagkaroon siya ng sakit.
kailangan ng gamutan 6 na buwan hanggang 1 taon. Nung malapit na siyang mag-graduate, imagine, 6 months ha, ang iniinda niya ngayon, yung sakit, injection dito, yung iniinom na gamot, nabibingi na daw siya. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin gumagaling siya. Tama po ba? Kasi, yung sakit niya, iba na ang kanyang nararamdaman. Yung dulot ng injection at yung gamot na tinitik niya. Yun ngayon ang sakit niyang nararamdaman. Na yun po ang dumating sa punto na yun ang nagtawag sa kanya na wakasan ng kanyang buhay. Wakasan ng kanyang buhay. Sa madalit salita, yung bahay niya, nadadalaw po ako sa kanila noon eh. Nung buhay pa siya. Nagsishare po ako ng word of God sa kanila. Kung nandiyan siya o wala siya. So, sinishare ko po sa kanya yung kabutihan ng Diyos, yung salita ng Diyos. Pero nanaig pa rin po yung paghihirap niya. Dahil sa injection dito, injection sa pit. At iba pa yung iniinom na gamot. Araw-araw. Kaya malapit na siyang gumraduate. Ayun. Kinitil niya ang sariling buhay na binigay ng Diyos sa kanya. Alam niyo po ba yung hagdanan? Mababa lang eh. Imagine kung paano siya magiging nakabigti. Naglagay siya ng tali, nylon, at saka niya nilagay sa hagdanan. Ito hindi siya nakabitin. Parang si Judas na nagtaksil, nagbitin sa puno. Nakabitin, nakalaylay yung pahat, kamay at nakadila. Siya hindi po. Kasi mababa yung hagdanan. Mga 5 hakbang lang. Imagine, kung ito yung sahig ng kanyang tinitirahan, mag-imagine po kayo ng 5 hagdanan. Nilagay niya doon sa pinakamataas na hagdanan, pang 5 step. Tinali niya ron, di may silang yung lubid. Nilagay niya po sa leeg niya. Sadyang ginawa na niyang mamatay. Gawa ng naghihirap na nga siya. Naghihirap dahil sa mga tinitik na gamot. Kaya siguro, yung nakaganyan na yung andito lang yung hagdanan, siguro ginanyan niya. Yung malakas siguro. Ako suspecha ko ganun. Kung patatagalin mo yun, nakabiting ka lang dito, na napakababa lang. Halos yung sahig ng bahay mo kung saan ka nakandun. Palagay ko, ginanon niya yun. Isang malakas na ganon. Yun talagang mag-close yung nylon. Isang malakas na ganon at saka siyempre hindi naman kagad mamamatay yun. Meron pa siyang siguro dinidi niya. Kumbaga yung ulo niya pababa ng pagdiin niyang ganyan. So nakita nila kinabukasan.
Yun nga po sabi ko eh. Paano ka magbibigti na kung ito yung side ng dito ka umiga. Merong hagdanan doon na 5 step. Paano ka makakapagbibigti ron? Di bali sana dito sa amin po yung may bakla dito sa sobrang ano niya pagkabakla. Siguro nabigo. Uminom siya ng silver cleaner. At talagang hindi ka magtatagal doon. Wala nang bigti-bigti doon. Lagay mo lang yung silver cleaner doon sa soft drinks. Kahit isang baso lang, ganyan. May nabebenta po nung malit na botelya lang yan. Maghanap muna ako ng botelya. Yung silver cleaner, ganito lang. Ito, botelya lang. Plastic. Ito, ano ito eh. Sa mga tuhod-tuhod. Masanilya. Ganito lang. Kalaki rin yung binebenta nila. Kulay, ano yan, plastic. Plastic naman yun. Yung panlinis ng silver. Kaya nga binan nila yun eh. Kasi yun ang pinakamabilis na pagpatay. Kasi kung magsasaksak ka, masakit. Masakit. Samantalang yung pagsinyat mo yung isang basong ganyan, lagyan mo ng soft drinks. Kahit yung maliit na soft drinks lang po. Ilang minuto lang. Sunog yung bituka. Kaya mamamatay ka. Yung kinukwento ko dito sa amin malapit, bakla yun. Namatay. Meron namang nagtangka. Ang ininom, alcohol. Hindi, sabi ko nga, huwag na. Sabi, hindi naman siya namatay kasi alcohol yun eh. Pero yung silver, sunog ang bituka. Pag ganun mo pa lang, magbuhat sa dila mo, pagpasok ng soft drinks dito, lahat ng dadahanan niya hanggang dito, hanggang sa babagsak sa bituka mo. Lahat yan sunog. So, meron din dito, kabatahan. Parehong bata rin yung bata pa rin no, yung bakla. Yung isa namang kabatahan, yung kanyang amo-amo, nang pinagalitan siya, minura siya, hindi niya ata matanggap yun. Yun, meron din na silver. Kaya alam ko po sunog, yun ang nakita nila mula sa bibig. Hanggang ito, lahat ang dinadahanan hanggang sa bituka. Sunog patay. Kaya binan nila yan. Kaya wala kang makita ngayon nagtitinda. Dati meron sa mga naglilinis ng silver. Naka-display yan. Ngayon wala, bawal. Pwede ka magpalinis ng silver doon sa naglilinis. Pero wala naka-display. Bawal. O pag meron kang tinda, nakita ka, nagtitinda ka, huliin ka. Ano po? Yan. Yang kamatayan, huwag nyo nang pangunahan, mamamatay naman talaga tayo. Lahat tayo. Unless mag-rapture. Yung tinatawag po nila, paghagaw. Actually, ang nakalagay doon, paghagaw. Ginawa pong rapture. Hindi ka na makakaranas na kamatayan na physically, yung ibinuburol. Ngayon, maliwanag po ano, sa Bible may kamatayan. Pero, kung dumating man ang problema sa buhay mo, andyan naman ang Panginoong Yesus. Ba't ka mag-iisip ng ganyan? Mismo ang Panginoong Yesus Kristo. Meron siyang binabanggit. Ito po.
sa 11 ng Mateo, sa 27, ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y mahamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. 30. Sapagkat madalin-dali ang aking pamatok at magahan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Maliwanag ang sabi ni Jesus, may mabigat kang problema, come to me, all of you. Nag-aanyaya siya. Kanya lang. Ewan ko ba't may mga taong ganon, na mas gusto pa nilang kitlin ng kanilang buhay na binigay ng Panginoon Diyos o paggamit ng Diyos sa kanila. Sabi ni Jesus, come to me. May problema ka? Huwag mong gagawin yan, kaibigan. Hindi na parito si Jesus para 1:3:18 o 17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang atulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Isinugo ng Diyos si Jesus, hindi upang parusahan tayo. Kaya kung meron ka mang karamdaman, hindi ibig sabihin pinaparusahan ka ng Diyos. Kaya ang sabi ni Jesus, kung nahihirapan ka, alika, lapit ka sa akin. Kasi alam ni Jesus na yung kahirapan, anuman yung problema, dinaranas ng sino mang tao, mayaman at mahirap. Kaya nga pinadala si Jesus dito upang tulungan tayo. Yung bigat ng problema natin maging magahan. Yun po ang sinasabi niya sa Mateo 11. Na come to me, all of you. Yung bigat pagagahanin ni Jesus. Siya mismo ang misa. At dito sa 1:3:17, upang iligtas tayo. Nung nangangaral siya, ngayon nasa langit na siya. Nasa langit. Tingnan natin ang epistola. Chapter 7 ng Hebreo. Simulan natin sa 22. Dahil sa pagkakaibang ito, si Jesus ang siyang katiyakan ng mas mabuting tipan. 23. Bukod dito, kailangan noon ang maraming pari dahil mamamatay sila at hindi makakapagpatuloy sa panunungkulan. 24. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman, kaya't walang katapusan ang kanyang pagkapari. 25. Dahil dito, lubusan niyang may liligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Maliwanag po. Anong sabi sa verse 25? Dahil dito, lubusan niyang may liligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Nasa langit na po ang Panginoong Yesus, pero nagliligtas pa siya. Kaya nung nasa lupa siya, nangangaral, nagliligtas siya. At hanggang sa dumating yung puntong isinakdal siya sa kamatayan at nabuhay siya maguli. Ngayon nasa langit, nasa kanan ng Diyos, sa piling ng Diyos, at patuloy siyang nagliligtas ng tao. Yung gusto, yung lumalapit sa Diyos. At pinamamagitan niya sila. Kaibigan, hindi pa naman uli ang lahat.
Kung may problema kayo, narinig nyo yung kanta? Kay Kristo lang. Napakaganda po. May problema kayo? Andiyan si Jesus. In Christ alone. Wala pong ibang tagapagligtas, kundi siya lamang. Amen ba, kaibigan? Salamat, Panginoon, sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin sa oras pong ito. Pagpalain mo po ang iyong mga salita. Na kung sakali yung mga nanonood ng bidyong ito, nalilihis sila sa katotohanan, baguhin mo po sila. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Like, share na share. Kayo na sharean, mag-share din po kayo sa iba. Hindi naman po chismis ito. Hindi gaya ng mga marites ito or maritos. Dito po tungkol sa kaligtasan natin. Maliwanag. Hindi na parito si Yesu paparusahan tayo, kundi hiligtas tayo sa pamamagitan niya. Patuloy po siyang namamagitan hanggat hindi dumarating ang rapture. Kaibigan, ano pang ginagawa mo? Isuko mo ng buhay mo kay Jesus. Tanggapin mo siya. Gawin mo siyang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Hindi pa po uli ang lahat. Huwag niyo pong gayahin yung kinwento ko na nagpakamatay po sila. Pinatay nila yung buhay na pahiram ng Diyos sa kanila. Huwag. Masama po. Okay ba kayo, kaibigan? God bless us all. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ito po ang programang ang tunay na pagbubulgar ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Poimen Bible, ang Biblia ng mga pastor. Amen. Bye-bye. In Christ